Tinawag ang mga miyembro ng Team 4 sa kanilang standby location habang nagsisimula ang exam sa ilalim ng makapal na canopy ng gubat. Kabilang sa kanila si Oman, tahimik na kinikilala ang pwesto niya, kalmado ang mukha pero alerto ang mga mata. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng mga kadet. At napatingin siya sa gilid, palihim na natuwa na ang mga ginawa niya ay tugma sa inaasahan ng prinsipe. Para sa kanya, ang loyalty ay isang asset na kailangang alagaan. Pumasok sa eksena si Luna. Tahimik pero may determinasyon ang bawat hakbang. Napatigil si Oman sa boses niya. Agad niya itong nakilala. Binati siya ni Luna ng casual. Tuwid ang tindig at kalmado. Pero may presensyang agad umaagaw ng atensyon. Nabigla si Oman sa pagdating niya. Hindi niya inasahan na nandito siya, lalo na sa bahaging ito ng gubat. Ipinaliwanag ni Luna na hindi aksidente ang pagdating niya. Sinabi sa kanya na nandito si Oman, may misteryo ang mga salita niya, parang may mas malalim na plano. Lalo pang uminit ang tensyon nang banggitin ni Luna ang posibilidad na maglaban sila. Ngumisi si Oman, parang binaliwala ang ideya. Pero binalaan siya ni Luna na huwag maliitin kung ano ang pwedeng mangyari sa isang duelo. Nagsimula ang sagupaan ng walang babala. Sabay silang sumugod ng buong bilis, kumikislap ang magic at lakas sa makukulay na alon, sumagot si Oman ng buong puwersa, agresibong umaatake habang itinutulak si Luna paatras, bawat galaw ay kalkulado, tumilapon si Luna sa ere, iniiwasan ang direktang tama habang nagkalat ang mga tipak ng lupa sa paligid, marahan siyang lumapag. Eksakto ang yapek, ginagamit ang mga puno para panatilihin ang balanse at mag-reposition. Bumulusok pababa si Luna na parang missile, balot ng enerhiya ang katawan habang diretso siyang sumalakay kay Oman, sa tindi ng bagsak, nabiyak ang lupa sa tangkang basagin ang depensa niya. Muling nagsalpukan ang kanilang mga sandata sa isang marahas na pagsabog, at umalon ang shockwave sa paligid, walang nagtitipid. Sa bigat ng labanan, parang nanginginig ang hangin sa paligid nila. Ang banggaan ay nagdulot ng napakalakas na pagsabog, na nagtulak sa kanilang dalawa palayo sa isa't isa, apoy at enerhiya ang rumagasa sa mga puno, tumalon palayo si Luna, frustrado sa pagkakapatas ng laban, medyo magaspang ang paglapag niya, pero alam niyang nakaiwas siya sa mas malaking panganib, muntik na siyang maabyutin ng pagsabog, pero wala siyang galos. Kahit bahagyang hinihingal, mabilis na bumawi si Oman at muling umatake, may apoy na sumasayaw sa paligid ng mga kamao niya habang sumugod, pinakawalan ng isa pang mapanirang alon ng puwersa papunta sa direksyon ni Luna. Nang hamupo ang usok at bumalik ang katahimikan, tinanong siya ni Oman ng diretso kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy. Kalmado ang tono, pero handa pa rin ang tindig niya, habang hinihintay ang sagot niya. Sinuri ni Luna ang poster niya at napansin ang pagod sa galaw nito, kinwestiyon niya ang determinasyon niya, iniisip na inuuna niya ang pride kaysa praktikalidad, hinamon niya ang konsepto nito ng honor, ikinumpara sa tunay na realidad ng labanan. Iginiit ni Oman na mahalaga sa kanya ang honor, pero iba ang kahulugan nito para sa kanya. Para sa kanya, masyadong maraming knight ang kumakapit sa mga ideal na hindi naman nila kayang ipagtanggol, umaasa sa salita imbes na sa lakas, may bigat ang mga sinabi niya, pero hindi natin nagsiluna. Pinaalala niya na hindi mo kayang kontrolin ang magiging resulta, bago pa siya makasagot ng buo, nagbago ang atmosfera, lumingon si Oman, pero isang segundo nang huli, tumama ang atake, eksakto at mabilis, at ibinagsak siya ng marahas sa lupa. Nang hamupa ang alikabok, dahan-dahang tumayo si Oman, sinusubukang matuntan si Luna, pero tahimik ang paligid at wala siyang maramdam ang presensya, sa kanya nabuo ang katotohanan, inakusahan niya si Luna na ginamit lang ang duelo bilang distraction mula pa sa simula, planado ang ambush para samantalahin ang sandaling bumaba ang depensa niya, mula sa mga anino. Lumitaw si Fernan, ang kalmado niyang mukha ay napalitan ng bahagyang ngisi. Tinawag niya si Oman sa pangalan at pinaalala ang mga nagawa nito noon. Itinuro ni Fernan na inakala ni Oman na nag-iisa lang si Luna.
isang fatal na pagkakamali. Dahil doon, nagawa niyang ibigay ang finishing blow ng walang sagabal. Napagtanto ni Allman ang bitag, mula pa sa simula, tiyak na ang resulta ng laban, kahit sabay-sabay pa silang lumaban ng lantaran, hindi rin magbabago ang kahihinatnan, tatagal lang bago marating iyon. Nagpasya sina Fernan at Luana na huwag nang mag-aksaya ng oras kay Allman, hindi na siya banta, at lumipat na ang prioridad nila sa natitirang mga team sa exam. Tahimik na nagsalita si Luana habang naglalakad sila palayo. Inamin ang bagong pananaw niya sa realidad. Sinabi niyang magsisimula na siyang mabuhay ng mas flexible. Lumingon siya na may alam ng ngiti at nagwakas. Sa battlefield, iisa lang ang tunay na birtod, panalo. Ang lahat ng iba pa, pangalawa na lang. Sa ibang bahagi ng gubat, nakatago ang mga miyembro ng Team 1, maingat na nagmamasid mula sa mga palumpong. Napansin nilang may isang team na biglang nawala. Pakiramdam nila may mali. Sinubukan ng mga kakampi ni Lodger na intindihin ang nangyayari. Walang senyales na bumabalik sa base ang mga target nila. Hindi nagtutugma ang mga piraso. Kinabahan si Ledger habang sinusuri ang mga pangyayari. Sa isang iglap ng kaliwanagan, naunawaan niya ang tunay na intensyon ni Fernan. Hindi niya kailanman planong harapin sila ng harapan. Ang tunay niyang layunin ay direktang alisin si Allman. Nabigla si Carola sa balitang natalo ang prinsipe, kahit hindi malinaw ang detalye, sumiklab ang pride niya. Naniniwala siyang siya lang ang makakapigil kay Fernan. Udyok ng paghihiganti. Pinangunahan ni Kililo ang grupo papunta sa base ng Team 3 para iganti ang kanilang leader. Hindi naging libre sa kapalit ang matinding pagsulong ng Team 1, nabigo rin silang ipagtanggol ang sarili nilang bandila kanina, na nagdulot ng tensyon sa loob ng grupo, pero nagpatuloy si Carillo, naniniwalang tungkulin niyang kumilos kahit gaano kadelikado. Naging malinaw na wala ang Team 3 sa kanilang base, taliwas sa inaasahan, hinala ni Ledger na minamanipula na ni Fernan ang mga pangyayari mula pa noong umalis siya kanina. Habang sinusuri ni Carillo ang battlefield, napagtanto niyang kung nanatili ang Team 3 sa sarili nilang base, matatalo sila sa dami, pero agad nabasag ang palagay na iyon nang biglang lumitaw ang Team 3, umangat ang panik habang nakilala ng mga miyembro ng Team 1 ang ambush. Nahuli sila ng tuluyan, ang kanilang bentahe ay naging bitag. Isang kumpiyansang boses mula sa kabilang panig ang tumawag sa buong pangalan ni Carillo. Lumabas si Fernan na kalmado ang aura. Tinatanong ang intensyon ni Carillo. May halong sarkasmo niyang tinusok kung sinusubukan ba nitong kunin ang kanilang bandila at kinutya ang hindi patas na taktika nito. Sumiklab ang galit ni Carillo. Ninas siya sa pagiging kalmado at polihis ni Fernan, lalo na nang banggitin si Luana. Galit na galit, hinamon ni Carillo si Fernan sa isang magic duel. Humihingi ng patas na laban, si Fernan, hindi natinag, ay casual na tumanggi, sinabing hindi siya mage. Nalito si Carillo at humingi ng paliwanag, may bahagyang ngisi, binigyang diin ni Fernan na hindi duelo ang pakay niya. Ang gusto niya ay manalo, at hindi niya kailangan ng magic para doon. Bago pa makasagot si Carillo, tahimik na nag-utos si Fernan sa mga kakampi niya, sa isang iglap, sabay-sabay silang sumugod. Nabigla ang Team 1, malinis at eksakto ang ambush. Sumiklab ang mock battle sa pagitan ng dalawang team ng Academy. Nakuha agad ng Team 3 ang unang bentahe, dinidiinan nila ang opens iba. Sa matinding lakas, dahil sa maayos nilang koordinasyon, naitulak nila ang Team 2 pabalik at napilitan itong magdepensa, pero nagbago ang takbo. Nang laban ng magsama-sama ang buong Team 2 sa likod ng kanilang flag bearer, ang nagkakaisang puwersa nila ang nagpapatatag sa harapan, at nabaligtad. Ang naunang kaguluhan, mas naging marahas ang laban habang walang gustong umatras. Nauwi sa deadlock ang bakbakan, dahil walang makapagbigay ng decisive na suntok, hamaba ang sagupaan at patuloy ang pagdami ng nasasaktan. Nag-aalinlangan ang mga strategist sa magkabilang panig, alam nilang isang maling galaw lang ay pwedeng magpatalo sa lahat. Sina Rosalyn at isa pang instructor ay nagmamasid mula sa malayo,
napansin nila ang matinding pagkalugi. At ang bagal ng usad, napagdesisyonan ni Rosalie na kailangan ng intervention para umusad ang laban, nagpatupad siya ng bagong patakaran para pabilisin ang takbo. Bawat team ay magkakaroon na ng itatalagang flag bearer, at kapag na-eliminate ang miyembrong iyon, talo na ang buong team, lumiit ang battlefield at mas tumindi ang tensyon. Isang system-wide na mensahe ang nag-alerto sa mga kadet tungkol sa pagbabago ng rules at sa kahalagahan ng pagprotekta sa flag bearer. Sa anumang paraan, pinangunahan ni Fernan ang team, agad niyang nakita na pabor sa Team 2 ang field kaya inatasan niya si Ge na magdala ng flag, wala nang oras para magreklamo, kailangang mag-adapt agad ang estratehiya. Nilagyan ni Fernan si Ge ng isang malakas na defense artifact para tumaas ang tsansa nitong mabuhay. Binigyang diin niya na mas mahalaga ang mabuhay kaysa makipagsabayan sa laban. Si Ge, na ngayon ay hawak ang kapalaran ng team, tinanggap ang responsibilidad. Malinaw ang plano, umatras, mabuhay, at hintayin ang susunod na utos. Habang nagdadalawang isip si Ge sa halaga ng artifact, kumpiyansang sinabi ni Fernan na mas mahalaga ang panalo bilang leader kaysa sa kayamanan. Kumislap ang mga mata niya sa determinasyon, halatang mas malalim pa ang mga layunin niya kaysa sa exam na ito. Sandaling nagulat si Ge sa desisyon ni Fernan, na pagtanto niyang sa ilalim ng karaniwang kasakiman nito ay may ambisyon at pride. Kahit may duda, pinili niyang sundin muna ang direksyon ni Fernan, at nagtipon ang grupo. Nang nasa pwesto na sina Luena at Ge, inutusan sila ni Fernan na umusad. Hindi nila alam, may nag-aabang na banta, tahimik na naghahanda para salubungin ang galaw nila. Habang sumusulong ang grupo ni Fernan, lumitaw ang isang karibal na team na pinamumunuan ni Curilo at Sharp Eyes. Idinaklara nilang sadyang hinihintay nila si Fernan, handa na para sa sagupaan. Tinukso ni Carillo si Fernan, sinasabing naglakad ito diretsyo sa isang bitag. Para sa kanya, ang desisyon ni Fernan na umusad ay hanggal at sobra ang kumpiyansa. Minamaliit ang haharapin nila. Kalmadong sumagot si Fernan, hindi tinatablan ng pang-uudyok. Lalo nitong nenas ang kalaban, na napagtantong hindi pala ganoon kabasta si Fernan. Tumindi ang tensyon, emosyonal na sumabog si Curilo, inaakusahan si Fernan na gustong agawin ng spotlight at iwan ang reputasyon niyang tahimik at pasibo. Pinakawalan niya ang isang malakas na energy weapon. Sinisigaw na pagsisisihan ni Fernan ang pagmamaliit sa kanya. Sumabay ang squad niya, sinisingil ng magic energy ang kanilang mga sandata. Sabay-sabay at nakakatakot ang galaw nila, napapalibutan at mas kaunti ang bilang. Agad na naligay sa panganib ang grupo ni Fernan, habang sinisimula ng kalaban ang opens iba. Nakilala ni Fernan ang pormasayo nila bilang isang bihirang team magic spell. Maraming mage ang sabay-sabay na nag-channel ng mana para magpakawala ng isang mapanirang atake. Sobrang lakas nito, pero halos ubos ang enerhiya nila sa isang bagsakan. Naunawaan niya ang kapalit at panganib ng ganitong uri ng magic. Alam ni Luena ang banta, kapag natapos ang spell, kayang lipulin ang buong team nila sa isang iglap. Nagpasya siyang pigilan ito bago matapos ang casting. Ipinaliwanag ni Luena na ang ganitong komplikadong magic ay nangangailangan ng mahabang preparasyon at malaking magic circle. Kung mabilis silang aatake, maaari nilang maputol ang pag-channel, pero mabilis na nagsasara ang pagkakataon. Sumugod si Luena ng agresibo para wasakin ang pormasayon. Sinubukan niyang salagin bago pa tuluyang mabuo ang spell, umaasang maistorbo ang channeling at mapahinto ito sa kalagitnaan. Sumagot ang Team 3, sinusubukang pigilan si Luena. Pero malapit nang matapos ang magic, lalong lumakas ang liwanag habang bumibilis ang incantation ng hindi normal. Napagtanto ni Fernan na gumamit sila ng atake para pabilisin ang ritual. Sa kabila ng pagsubok ni Luena, natapos ang spell, hindi niya inasahan ang taktikang iyon. Idineklara ni Curilo na hindi kayang ipagtanggol ni Fernan ang team laban sa ganitong lakas. Sumabog ang magic circle sa napakalakas na enerhiya,
simulan ng full force attack nila. Sumigaw ang Team 2 na umatras ang lahat, pero huli na, rumagasa ang pagsabog, nilamon ng nakakasilaw na liwanag ang lugar. Sumabog ang spell mismo sa kinaroroonan ni Fernon, at nagsigawan sa tuwa ang leader ng kalaban, kumbinsidong nakuha na nila ang panalo sa huling atake. Nakaligtas sina Fernin at Luna sa nakakapinsalang spell sa pamamagitan ng paglusot sa ilalim ng lupa, yugyog pero buhay. Napansin ni Fernon na nailigtas lang sila dahil sa mga protective artifact na ibinigay niya kanina. Sige, hawak pa rin ang flag ng team, ay nagkumpirma rin na buhay siya, sinalo ng artifact ang tindi ng impact, kaya nanatili ang Team 3 sa laban, paglingon niya sa paligid. Napagtanto ni Fernan na nasa isang hindi pamilyar na underground area sila, mukhang bumagsak sila sa lupa dahil sa pagsabog, at napadpad sa tila isang nakatagong kuweba. May napansin si Luna na nakaimbed sa pader sa likod ni Fernan, humarap siya para tingnan at natuklasan ang isang lumang selyo na inukit sa bato, habang inaalis niya ang alikabok. Lumitaw ang isang crest, isang gintong simbolo na bahagyang kumikislap sa pader. Agad nila itong nakilala, ito ang selyo ng House Armian, isang makapangyarihang noble family. Napamangha si Fernon sa natuklasan, napagpasyahan ni Fernan na napadpad sila sa isang matagal nang nakalimutang secret dungeon, na minsang itinago sa ilalim ng lupa at minarkahan ng House Armian. Sinabi niyang malamang nakalimutan na rin ito ng pamilya mismo, anuman ang laman nito. Siguradong mahalaga dahil ganito ito kalalim na tinatakan, naunawaan ang strategic na halaga ng natuklasan. Handa ng i-report ito ni Fernan, pero bago pa sila makakilos, pinaalala ni Luna na ongoing pa rin ang exam. Sa mga guho ng battlefield, inakala ni Carillo na namatay si Fernan sa pagsabog, mahina at hinihingal, nagsimula na siyang magdiwang sa inaakalang panalo, idinedeklara ang sarili bilang top contender. Muling lumitaw si Fernan mula sa mga anino, walang galos at kalmado, napatulala ang karibal niya, bakas ang hindi makapaniwala sa mukha. May malamig na ngiti, inutusan ni Fernan si Luna na tapusin na ang laban. Si Carillo, nalilito at nataranta, ay huli nang napagtantong muli siyang naungusan ni Fernan. Pagkatapos ng laban, pinagalitan ni Luna si Fernan sa pagtulak ng kanilang buhay hanggang sa sukdulan. Sa kabila ng panganib, nakuha nila ang panalo sa joint combat at sa simulated real war. Pagkatapos ng exam, pinagsama ng Academy ang midterm at final results. Nakatutok ang lahat sa announcement board para sa ranggo ng semestre. Si Luna Bersef, dahil sa kanyang decisive na papel sa laban at depensa, ang kumuha ng first place sa final results, tuluyang pinatatag ang pwesto niya sa tuktok ng klase. Nang makita niya ang pangalan niya na nasa first place sa night class, katabi niya si Fernan, na mataas din ang pwesto sa mage class. Rankings, malinaw na lampas sa inaasahan ang naging performance nila. Binati ni Fernan si Luna sa pagkuha ng first place, pero napansin niyang parang hindi ito ganap na masaya sa resulta. Tahimik ang reaksyon niya, parang nag-iisip. Kaysa nagdiriwang, inamin ni Luna na pakiramdam niya kulang ang tagumpay kung hindi niya kikilalanin ang tulong ni Fernon, kahit igiit ni Fernon na kanya talaga ang panalo, ramdam ni Luna na para sa kanya, pinagsamang effort iyon, tahimik niyang inamin. Ang takot niya na baka maging pabigat siya, natatakot siya na baka masyado siyang umasa kay Fernon at mapabagal lang siya, baka sa mukha niya ang pagkalito at pag-aalinlangan, binaliwala lang ni Fernon ang pag-aalala niya, para sa kanya, kakaiba ang sense of responsibility ni Luna para sa edad nila, kaya tinukso niya ito ng kaunti para gumaan ang loob, kahit medyo nataranta. Humingi ng paumanhin si Luna, kalmadong sinabi ni Fernan na huwag na siyang mag-alala, unti-unting gumaan ang atmosphere sa pagitan nila. Tiniyak ni Fernan na hindi niya kailanman itinuring si Luna bilang pabigat, sinabi pa niyang dahil sa tulong niya, naabot din niya ang sarili niyang top rank sa mage class. Na-encourage, nangako si Luna na
Mas magtatrabaho pa siya sa susunod. Nasiyahan si Fernon sa determinasyon niya habang sabay silang lumalayo sa board, habang nagkakahiwalay sila. Naisip ni Fernan kung gaano kalaki na ang ipinagbago ni Luna, sa kabilang banda, lalo namang na-motivate si Luna na mag-improve pa, dahil sa inspirasyon ng partnership nila. Nilapitan si Fernan ni Ledger, na nagkomento sa magandang mood niya matapos makuha ang first place, kahit hindi niya talaga target iyon. Inamin ni Fernon na satisfying pa rin ang resulta. Nagbiro si Fernon tungkol sa dating top student, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may galit. Magaan ang atmosphere, pero ramdam pa rin ang tensyon sa mga ranggo dahil sa pagbabagong naganap. Napaisip si Ledger kung gaano kapuno ng hindi inaasahang pangyayari ang exam. Tapat niyang sinabi na nagulat siya na sina Fernon at Luna ang lumabas na nasa itaas sa kabila ng hirap ng laban. Itinuro ni Fernon ang isa pang kadet na mas malaki pa ang iniangat sa ranggo, si Ain't Arm Ian. Mula halos nasa ilalim, umakyat si Ain't sa second place sa isang exam lang. Namangha si Fernon sa resulta. Pinuri niya ang mabilis na paglakas ni A. Nakikita niya ito bilang tanda ng malaking potensyal. Palakpakan ang pag-angat nito bilang isang mahalagang contender. Naniniwala si Fernie na kapag naunawaan na ni A ang legacy ng Emperor, lalo pa itong lalakas. Iniisip niya ang batang iyon bilang isang taong nakatakdang maging dakila. Sa isang clearing sa gubat, naglalakad si Ain't Arm Ian. Habang tinitingnan ng isang mapa, tinanong siya ng kasama niya kung bakit hindi niya ito naibahagi noon. Ipinaliwanag ni A na nakalimutan lang niya. Inamin niyang bumalik lang sa alaala niya ang lugar noong may napag-usapan sila. Ninas ang kasamang kadet sa casual niyang attitude, lalo na't konektado ang lugar sa nawalang pamana ng Emperor. Kahit may pagkukulang, nagpapasalamat ang kadet na si Fernin ang nakatuklas nito. Kung sa iba raw napunta, baka matagal nang naabuso o nawala ang lugar. Habang sinusundan nila ang mapa, nagulat ang spirit companion na kusang ibinahagi ni Fernon ang lokasyon. Kinuwestiyon nito kung mapagkakatiwalaan si Fernan. Naaalala ang pagiging makasarili niya noon. Itinanggi ni Ain't ang mga paratang. Ipinagtanggol ang pagkatao ni Fernon, kahit mapilit ang espiritu na hindi raw dapat pagkatiwalaan si Fernon. Nakatuon si A sa kasalukuyang gawain at sa paglalakbay sa gubat. Kalaunan, narating ni Ain't ang tinukoy na lugar. Naniniwala siyang naibalik na ng mga propesor ang lugar matapos ang exams, kaya ligtas na itong galugarin. Itinuro ng espiritu ang isang madilim na pasukan. Kinukumpirmang nasa ilalim ng lupa ang pamana. May malinaw na landas na lumitaw. Palatandaan na malapit na sila sa pakay nila. Napansin ni Ain't ang pagkakapareho ng tagong daanang ito sa iba pang mga lugar na naranasan niya noon. Dahil paulit-ulit ang pattern, napaisip siya kung may bago pa ba talaga sa ganitong mga secret site, pero iginiit ng espiritu na ang mahalaga lang ay ang pagtatago, at sa gayon, mabilis itong sumugod papasok habang sumunod si Ain't, naghahanda sa kung ano man ang nasa ibaba. Sa loob ng kuweba, napansin ni Ain't ang mga bakas ng kaguluhan. May pumasok na rito kahit tinakpan ng concealment spell ang lugar. Nabahala, nagpatuloy si A para tingnan kung buo pa ang pamana. Naging maingat ang bawat hakbang niya habang bumibigat ang pakiramdam sa hangin. Bigla, nakaramdam si A ng madilim na aura. Kinumpirma ng espiritu ang presensya ng demonic energy. Napagtantong may demon na kahit paano ay nakahanap at nakapasok sa tagong lugar. Una, hinarap ni A ang isang kawan ng demonic creature sa kailaliman ng kuweba. Kinumpirma ng espiritu sa tabi niya ang antas ng banta. Sinabing bawat isa ay kayang tumbasan ang isang sinanay na knight sa labanan. Walang pag-aalinlangan, hinugot ni A ang kanyang sandata at naghanda sa laban. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang espada habang sumugod siya sa hanay ng mga kalaban. Mahusay niyang hiniwa ang mga nilalang, gamit ang bilis at lakas. Malinaw na malayo na ang narating ng kakayahan niya kumpara sa dati niyang sarili. Matapos ang sagupaan, pinuri ng espiritu ang bilis ni A.
Napaisip si A sa sarili niyang paglakas, pero naputol ang sandali ng isang malakas na pulang hiwa ang muntik tumama sa kanya, mula sa mga anino, lumitaw ang isang misteryosong figure. Naglalabas ito ng matinding dark energy, tinawag niya si Aint bilang banta sa mas malaking plano nila at naghanda na itong patayin siya. Balot ng crimson energy ang katawan ng lalaki, malinaw na higit pa siya sa isang simpleng intruder. Ang kumpiyansa niya ay nagpapakitang hindi lang siya hadlang, kundi isang commander sa mas mapanganib na bagay. Nakilala ni A ang lalaki bilang isang demon, gumalaw ang figure ng mabilis at agresibo. Pinilit si A na harapin siya sa isang mabilisang sagupaan, kahit nakakatama siya ng mga palo, ramdam ni A ang napakalakas na enerhiya ng demon. Hirap siyang makasabay, halos makaiwas lang sa mga nakamamatay na atake. Napagtanto ang agwat sa lakas, pilit na natiling kalmado si A, ngumiti ang demon. Tinutukso siya at ipinapangakong magdurusa siya bago mamatay, pinakawalan ng demon ang isang direktang atake, idinedeklara ang kamatayan ni A. Naghanda si A, pero winasak ng puwersa ng mahika ng kalaban ang paligid na may nakakatakot na presyon, habang umatake ang kaaway mula sa itaas. Muntik na siyang hindi makaiwas sa oras, sumunod ang isang malakas na banggaan, ikinalat ang mga debris at enerhiya sa buong kuweba, sa sandaling makabawi si A. Nawala sa paningin ang demon, sinubukan ni A na sundan ang galaw nito, pero hindi niya masabayan ang bilis ng kalaban. Agarang binalaan ng espiritu si Aint sa paglapit ng demon, lumingon si A sa mismong sandaling tinamaan ng isang hiwa, ang kalaban ay nasa tabi na niya. Napagtanto ni A na mas mabilis ang demon kaysa sa inaasahan niya, hindi na masundan ng mata niya ang pabago-bagong atake na nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi na makasabay, sunod-sunod na tinamaan si A, tumalsik ang dugo mula sa mga sugat niya habang pilit siyang bumabangon, nang maipit ang kanyang espada ng kalaban. Nagsikap si A laban sa napakalakas na puwersa, idineklara ng demon na wala ng saysay ang kanyang paglaban at naghanda para sa huling atake. Sa isang biglaang counter, tumama si A ng malinis, napaatras ang demon, hinihingal, inamin ni A na tama ang desisyon niyang maging handa. May bahagyang ngiti, lumitaw si Fernan na may hawak na kumikislap na artifact, bumalik ang kumpiyansa niya, handang harapin muli ang kadiliman gamit ang lahat ng kanyang lakas. Tumutulo ang dugo mula sa balabal niya at bumubuo ng munting pool sa ilalim niya, sugatan at halos wasak ang katawan niya, napayuko siya sa sobrang pagod. Mahigpit niyang hawak ang dagwang braso, ramdam ang bigat ng laban, at kahit ang tumayo ay parang imposible. Malapit sa paa niya, gamulong palayo ang isang maliit na bote ng potion, na bahira ng dugo, isang mahina pero taos-pusong boses ang nagsalita, "Salamat, Fernan." Iyon na ang huling hininga ng isang kasamang mamamatay na, nagpapasalamat dahil ipinagtanggol siya, hindi sumagot si Fernan, mas mabigat pa sa kamatayan sa paligid niya ang kanyang katahimikan. Sinabing siguradong malakas ang kalaban para magdulot ng ganitong pinsala. Nakatuon ang tingin sa isang partikular na kaaway, pakiramdam niya, hindi ordinaryo ang kalabang ito, may kakaiba sa kilos ng demon, parang may alam ito na lampas sa simpleng utos. Isang mapanganib na figure ang lumitaw sa malayo, balot ng anino, matayog at naglalabas ng banta. Noong huli, nakatakas ito sa interogasyon sa pamamagitan ng pagkitaw sa sarili nitong buhay. Sa pagkakataong ito, baka hindi na ito basta papayag mamatay. Habang papalapit ang banta ng demon, nagbabala sa kanila na huwag maliitin ang kalaban, isang demon na may mukhang kalansay ang lumapit. Tinutukso si Fernan gamit ang pangalan niya, malinaw na hindi lang siya kilala ng kaaway, inaabangan siya nito. Sandaling nagulat si Fernan, iniisip kung paano nalaman ng demon ang pagkakakilanlan niya. Malamig na tumawa ang demon, isiniwalat na maraming beses na silang nagkasalubong, sinisinito si Fernan sa palagiang pakikialam sa mga plano nila. Natuklasan ni Fernan ang mga tagong ahente sa sarili niyang guild, isang malaking dagok sa mga pagtatangka ng mga demon na makapasok.
Mas lalong lumakas ang tawa ng Demon, inamin nitong sinira ng mabilis na kilos ni Fernan ang timeline nila. Orihinal, balak daw nila siyang paglaruan muna bago patayin. Ngayon na nabunyag na ang tago nila, wala na silang pagpipilian kundi kumilos agad. Ipinahayag nitong papatayin niya si Fernan at pati ang isa pang tinawag na Arm Ian, bilang tugon, nanatiling kalmado si Fernan. Malamig niyang sinabi na sana'y namatay na lang ito nang walang sakit kung isiniwalat lang nito kung sino ang nasa likod ng lahat, kasabay ng pagbabanta ng kaaway. Nagliliyab ang pulang mga mata nito sa tindi, napapalibutan ng dark energy at may lumulutang na enchanted weapon. Nagiba ang atmosfera, hindi ito matatapos sa paraang inaasahan ng Demon. Nahati ang battlefield, sa isang panig, sa kabila, ang Demon na may mukhang kalansay na naghahandang umatake, umikot ang makapal na alon ng dark energy sa pagitan nila, ginawang baluktot na arena ang mabatong kanyan. Walang babala, bumagsak sa lupa ang mga haligi ng liwanag na mahika, nagsimula na ang sagupaan, sumugod ang Demon sa isang kisap, hinihiwan ng mga kuko nito ang hangin. Pumutok at umalo ng enerhiya habang nagbanggaan ang dalawang puwersa. Umatake ang Demon mula sa likuran ng may matinding bilis, gustong tapusin agad ang laban, pero halos hindi man lang natinag ang kalaban niya, isang pulang hiwa ng kontra-atake ang sumibat sa hangin, pantay sa bilis at lakas. Lumala ang laban, sumabog sa kaguluhan ang duelo nila, ngumisi ang Demon sa ilalim ng maskara, kumpiyansa sa lakas niya, pero sinagot siya ng kalaban ng isang nagliliwanag na hampas. Kumikislap ang staff sa napakalakas na mahika, malayo pa sa katapusan ng laban. Pinakawalan isang malakas na bugzo ng dark energy, sumugod mula sa itaas ng may nakamamatay na precision, nilaslas ng atake ang battlefield, direktang tinutok sa pulang balabal na figure sa ibaba, pero agad sumagot ang kalaban, sinagupa ang atake ng nag-aapoy na pulang mahika. Nagbanggaan ang mga puwersa sa ere, nagpadala ng shockwave sa buong kanyan. Malalaking tipak ng bato ang lumipad sa paligid, sa gitna ng kaguluhan, hindi gumagalaw sa kabila ng mapanirang pagsabog sa paligid niya. Sa gilid, may isang nakamasid na nanlaki ang mata, gulat na gulat siya, si Pellenberg, ay nakakasabay sa matinding laban ng mahika. Hindi lang siya tumatagal, ni hindi pa nababawasan ang enerhiya niya, habang lalong tumitindi ang laban, naging mas eksakto at marahas ang galaw. Mga guhit ng violet at crimson na mahika ang gumuhit sa hangin habang tila nagte-teleport siya. Naunawaan ng nakamasid ang bigat ng ginagawa nito. Ang ganitong bilis at lakas ay hindi kayang panatilihin kung walang napakalaking reserba ng mana, napalitan ng paghanga ang pagdududa, umikot sa isip niya ang tanong. Paano kayang magpanatili ng ganitong antas ng mahika sa loob ng mahabang panahon? Posible bang walang hanggan ang mana ng taong ito? Nagpatuloy ang laban sa mas matinding bangis, sunod-sunod na pagsabog ng lila at pulang enerhiya ang naganap. Nabigla ang mga nanunood sa bilis at husay ng mandirigmang may maitim na buhok. Nakipaglaban na siya sa mga demon noon, pero wala pang nakakita sa kanya na gumamit ng kapangyarihang ganito. Ang lakas ng banggaan ng mahika ay nagpadaluhong sa parehong mandirigma. Nagpakatatag ang Demon na may mukhang kalansay, nakangisi sa kabila ng sakit, nang hamupa ang alikabok, tinukso niya ang kalaban, sinabing bahagya lang daw itong mas malakas kay Arm Ian. Para sa kanya, hindi iyon papuri, pero hindi natitinag ang kumpiyansa ng Demon, may baluktot ng ngiti, binalaan niya na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Nag-e-enjoy siyang paglaruan ang mga kalaban, mayabang ang tono niya kahit na napapantayan ang mga atake niya, nanatiling matatag ang mandirigmang may maitim na buhok, pero nagbago ang ekspresyon niya, lumagpas na sa hangganan ang kaiabangan ng kalaban, tinawag ang laban na parang laro lang ng bata, binabaliwala ng Demon ang mga pagsisikap niya na parang walang halaga, nakangiti ng may malupit na aliw. Muling nagsalita ang Demon, kahit gaano kahusay ang mandirigma, isa pa rin daw itong estudyante sa paningin niya. May talento ka, pang-iinsulto niya, pero isa ka lang bata sa academy, walang paraan para matalo mo ako. Ang mandirigmang may itim na buhok,
hindi natinag sa mga tukso, ay sa wakas nagsalita na may bahagyang ngiti, tumalim ang kalmadong aura niya at mapanuyang nagtanong, nakakatawa ba talaga? Ang tono niya ay tumagos sa battlefield, puno ng tahimik na kumpiyansa. Biglang nagliwanag ang lupa sa ilalim ng demon, malalaking guhit ng pulang mahika ang kumalat sa isang komplikadong pormasayon, ibinunyag ng mandirigma ang kanyang bitag, isang napakalaking tagong magic circle na matagal nang nakahimlay sa ilalim ng kaaway, na baluktot sa gulat ang mukha ng demon. Huli na ang lahat, magic circle. Angle niya, hindi makapaniwala na may ganitong kalaking spell na naitago mismo sa ilalim ng kanyang mga paa nang hindi niya namamalayan. Sa isang iglap, nag-activate ang bilog, isang dambuhalang pagsabog ng apoy at enerhiya ang sumirit paitaas. Nilamon ang lahat sa loob, sa gitna nito, nakatayo ang mandirigmang may pulang mata, hindi gumagalaw, nakatanim ang staff sa lupa na parang angkla, sumasayaw ang apoy sa paligid niya habang perpektong gumagana ang spell. Mula sa usok at apoy, isang galit na boses ang sumigaw, ang demon, sunog pero buhay, ay sumugod ng walang pakundangan, lintik ka, paano mo nagawa ito? Pero handa na ang mandirigma, galit at napahiya ang demon, sumugod ito ng buong bilis, sigaw na pa ng puot habang umuungal ng, mamatay ka, may nagliliyab na pulang mata at matutulis na kuko, tinangka nitong tapusin ang laban sa isang hampas, pero sinalubong iyon ng nakapipinsalang puwersa. Diretsyong sumalubong ang mandirigmang may pulang mata, sumabog paitaas ang lakas, nagbanggaan ang mahika nila. Yumunig ang battlefield at nilamon silang dalawa ng bagyo ng lila at itim na enerhiya. Nang hamupa ang usok, napaatras ang demon, nalilito at galit, nanginginig ang boses niya habang tinatanong kung paano nakakapag-cast ng high-level flame spells ang isang earth elemental mage nang walang catalyst, nababasag ang pagkakaintindi niya sa mahika sa harap mismo ng mata niya. Ang mandirigma, kalmado na ngayon, ay sumagot na may banayad ng ngiti. Sa totoo lang, sabi niya, iyon ang pinakamataas kong affinity. Matatag ang tingin niya, hindi nag-aalinlangan ang boses, ang sandaling iyon ay hindi na tungkol sa pag-survive, tungkol na ito sa dominasyon, flame magic. Kasabay ng mga salitang iyon, isang alon ng nagbabagang apoy ang sumabog mula sa staff niya. Nilamon ang demon sa isang napakalaking pagputok ng init at liwanag, tuluyang nagbago ang takbo ng laban. Sa kabila ng matitinding sugat, nagbanta pa rin ang demon, nangangakong maghihiganti, hindi mapigilan ang galit niya, kahit wasak na ang katawan. Kalmadong pinuna ng mage kung gaano ka-absurdo na may kulang na mga bahagi ang katawan nito pero patuloy pa ring nagbabanta. Agad na napigilan ang pagtatangka nitong gumalaw. Ang katawan nito, ngayoy ginapos ng malalaking bato at mahika, ay mahina nang nanginginig sa ilalim ng bigat. Malamig na inutusan ng mage na manatili itong nakahinto, tuluyang tinatakan ang galaw nito sa isang spell circle na oman-osong kumikislap sa ibabaw ng ulo ng demon. Nakatayo ng matatag ang mage, tinitiyak ng mga restriction na wala ng kakayahang kumilos ang demon. Kumpiyansa sa kontrol niya sa sitwasyon, sinimulan ng mage ang interogasyon, tinanong kung maaari na silang mag-usap, lumapit siya at mariing hiningi ang pangalan ng amo ng demon. Ang tunay na utak sa likod ng atake, ang demon, nananatiling matigas, sumigaw at tinawag na walang saysay ang tanong, tumangging sumagot. Hindi natinag, casual na binuksan ng mage ang isang maliit na vial ng potion, walang emosyon ang mukha, nilate ang pagtanggi ng demon at sinabing mukhang hindi pa ito sapat ang nararamdamang sakit, at handa na siyang mag-level up ng pagpapahirap. Kalmado? Nagsimulang ibuhos ng binata ang holy water sa katawan nito, ipinaliliwanag na dahan-dahan nitong susunugan ang loob nito, simula pa lang ng interogasyon ang sakit. Ang kalabang napapalibutan at nanlalabo ang mata ay sumigaw sa desperasyon, hindi ako magsasabi kahit anong gawin mo sa akin, sa ganito, papatayin ko na lang tayong lahat. Nag-aapoy ang pulang mata sa determinasyon, banta ng sabayang pagkawasak, pero mas nauuna na ang bayani.
naglalabas ng kapangyarihan ang kamay niya habang idinidiin ito sa isang pumipintig na core. Yan, ang mana heart mo. Malamig niyang bulong, napigilan ang plano ng kalaban na mag-self-destruct. Kung idiin ko rito, hindi ka makakapagpasabog ng sarili mo. May nakakatakot na ngiti, lumapit ang bida, sinabi ko na, hindi kita hahayaang mamatay ng madali, tumulim ang boses niya, naalala mo nang sinabi mong paglalaroan mo muna ang pamilya ko bago kami patayin. Nagbago na ang sitwasyon, ngayon, personal na ito, sumabog ang galit, gagawin ko sa iyo iyon. Sigaw niya, sumigaw ang kalaban sa matinding sakit. Umalangaw sa hangin, hilaw at mabangis, nagsimula na ang paghihiganti. Kahit sa pagkatalo, ngumisi pa rin ang kontrabida, Fernan Pellenberg, huwag mong isiping tapos na ang lahat dahil natalo mo ako. Tahimik na nanood si Fernan, baka nagsisimula pa lang ang tunay na panganib. May nagyayalong kalmado, lumapit si Fernan, napagdesisyonan na niyang kunin ang lahat ng pag-aari nito. Kumurap sa takot ang mata ng kalaban, pera, dangal, kapangyarihan, pamilya mo, pati buhay mo, hindi ito babala, ito ay hatol. Dumilim ang titig ni Fernan, binaha ng pulang liwanag ang eksena, mawawala sa iyo ang lahat, iyan ang kapalaran mo, hindi ito banta, ito'y propesya, at mas masakit pa sa anumang talam. Bigla, sumabog ang dugo habang sinaksak ni Fernan ang dibdib ng kalaban sa isang brutal na galaw, umatras ang dating mayabang na figure. Tuluyang nawalan ng kapangyarihan, mabilis ang pagbitay, pero nag-aapoy pa rin ang galit sa likod nito, bumagsak ang bangkay ng mabigat, pero hindi pa tapos si Fernan, isa pang marahas na hampas ang bumagsak, ginawang karahasan ang paghihiganti, walang redemption dito. Tanging ang pagbalik ng sakit. Umikot ang mga anino sa paligid niya, buwizat, ungol ni Fernan sa pagitan ng nagngangalit na ngipin, kahit sa tagumpay, kumukulo pa rin ang galit niya. Patay na ang kaaway, pero ang sugat na iniwan nito, ang sugat sa puso ni Fernan, malayo pa sa paggaling, nakatayo si Fernan sa ibabaw ng sugatang kaaway sa isang. Nakatayo siya sa ibabaw ng sugatang kaaway sa isang. Wasak na bangin, nabahira ng dugo ang lupa habang may tumatawag sa pangalan niya. Kalmado siyang lumingon, ipinapakita ang kontrol matapos ang isang brutal na sagupaan, at nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan o awa, mga alaala ang kumislap, mga kalabang sinunog at pinasabog ng napakalakas na puwersa. Napuno ng apoy ang eksena habang sumusulong si Fernan na hindi man lang nadadapuan ng pinsala. Pinatutunayang ang kapangyarihan niya ay nakamamatay at absolutong walang puwang para sa kaligtasan o paglaban, isa pang bisyon ang nagpakita ng pagsaksak at paghiwas sa malapitan. Tuloy-tuloy ang mga hampas ni Fernan, diretsyong pinapabagsak ang mga kaaway, malinaw na wala siyang pagpipigil kapag nagpasya siyang pumatay sa ganitong mga labanan, isang blondeng kadit ang nakamasid ng nanginginig at duguan, puno ng takot ang mukha niya habang nare-realize kung gaano talaga kadelikado si Fernan sa laban at nauunawaan niyang ang kaligtasan ay nakasalalay sa paglayo. Ngayon mag-isa, tinakpan ng kadit ang bibig niya, tinatanong kung paano nagiging ganito kabagsik ang isang tao. Hirap niyang tanggapin ang nasaksihan habang nakatayo sa tabi ng isang espadang nakabaon sa bato sa malapit, tahimik na nanunood sa mga pangyayari. Lumitaw ang isang bughaw na espiritu, hinuhusgahan si Fernan bilang isang taong karapat-dapat mamatay ngunit masyadong malupit. Nagulat ito, may naramdamang kakaibang presensya at kapangyarihang biglang nagising sa mga guho ng battlefield. Ngayon ipinaliwanag ng espiritu na si Fernan ay may walang hanggang mana at kontrol sa maraming elemento, umiikot ang apoy habang minamanipula niya ang paligid. Nakakakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng husay at hindi lang sa swerte sa mga matitinding sandali ng laban dito. Masusing nanunood, pinuri ng espiritu ang walang awang pag-atake ni Fernan sa isang demon, natawa ito, humanga sa pagiging efficient niya, tinatanggap ang resulta ng mapagpasyang karahasan ng walang komento o emosyon, inamin na masyado raw malupit ang ginawa para sa kanya, pinagalitan siya ng espiritu,
Tinawag na hanggal ang pag-iisip niya kahit kinikilala ang pagiging maaasahan at napatunayang lakas niya sa paulit-ulit na mga laban sa buhay noon pa man, hinihimok siya ng espiritu na iwanan ang nakaraan. Nakatuon sa unahan, senyales ng determinasyon na magpatuloy ng walang pagsisisi dahil ang mga laban sa hinaharap ay nangangailangan ng kilos kaysa pagninilay. Tuloy lang, biglang idineklara ng bughaw na espiritu na tapos na ang sitwasyon at inanunsyo si Fernand Pellenberg bilang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Si Fernand, maitim ang buhok at kalmado, ay nag-post ng casual habang ang blondeng kadit ay napaatras sa gulat sa biglang pagbabago. Agad nagbigay si Fernand ng first aid gamit ang eksaktong mahika, pinatatag ang sugat ng kadit, ipinaliwanag niya na may doktor mula sa guild niya na susunod para sa karagdagang gamutan, tinatreto ang lahat ng may sanay na kahusayan, iminungkahi ng kadit na pumunta sa infirmary ng academy, pero tumanggi si Fernand, ipinaliwanag niyang kakaiba ang sugat at kapag nadiskubre, malalantad na nakaharap ng kadit ang isang demon. Nalulula, inamin ng kadit na sobra-sobra ang ginagawa ni Fernon para sa kanya, simpleng sagot ni Fernon, magkaalyado sila at walang utang na buhay, tinanggap iyon ng kadit at taos-pusong nagpasalamat. Habang naglalakad sila sa winasak na lugar, napansin ng kadit ang kakaibang kawalan, ipinaliwanag ni Fernan na may istruktura sa ilalim nila at inalala ang paghahanda ng Founding Emperor para sa pagbabalik ng mga demon, idinagdag ng kadit na may mga relic na itinago sa buong lupain, wala siyang takot, puro kalkulasyon lang. Habang nare-realize ng kadit na ang battlefield ay isa ring maingat na inihandang makasaysayang lugar, ipinaliwanag ng kadit na tumutugon lang ang mga relic sa dugo ng armian, ipinakita niya ito sa pagdurot ng daliri, at nagkonklusyon na ang restriksyong ito ang pumihil sa demon na makapasok sa underground. Bumaba silang dalawa sa mga baitang na bato patungo sa isang selyadong lagusan, bumigat ang hangin at nanatili silang alerto, alam nilang papasok sila sa isang lugar na hindi nagagalaw mula pa noong sinaunang panahon. Sa bungad, nag-alinlangan ang kadit at nagtanong kung ligtas bang magpatuloy. Kalmadong sagot ni Fernan, paalala na minsan nang ipinagkatiwala sa kanya ang buhay nito. Panatag, sabay silang humakbang. Pumasok sila sa lihim na silid, iniwan ang ibabaw, habang pinangungunahan sila ni Fernan patungo sa mga lihim na iniwan ng Founding Emperor, habang lalong bumababa sa ilalim ng lupa, napansin ng blondeng kadit na mas lalakas pa sana si Fernan kung nag-focus lang siya sa flame magic, tinanong niya kung bakit Earth ang pinili niya. Malinaw ang pagkalito, simpleng sagot ni Fernan, nakakatulong ang Earth magic sa paghahanap ng mineral. Ipinaliwanag niya na walang silbi ang purong lakas para sa mga merchant, at ang prioridad niya ay kita, yaman, at pangmatagalang praktikalidad. Tinanong ng kadit kung maaari niyang kunin ang bangkay ng napatay na demon, wala namang tutol si Fernan, pero tinanong kung para saan. Kalmadong sinusukat ang halaga imbes na emosyon ang sagot. Ipinaliwanag ni Fernan na naibigay na niya ang isang bangkay ng demon sa order. Malaki ang naging pag-aproba, ginamit bilang material sa pananaliksik para gumawa ng mga panlaban sa demon, ipinapakita ang maagang pagpaplano ni Fernan, nang marinig na hiniwa-hiwa ang demon, nayanig ang kadit, ibinulong niya na nakakatakot pa rin ang mga tao sa order, nagkunwaring hindi narinig, napatawa ng alanganin ang kadit, pakiramdam niya'y may nasabi siyang mali, nanatiling kalmado si Fernan, hindi tinatabla ng moral na pagkailang o paghusga. Narating nila ang destinasyon, isang napakalaking espada na nakabaon sa bato ang nakatayo sa harap nila. Masiglang inanunsyo ng kadit na narating na nila ang lugar, kinilalang ito ang lokasyon ng relic, tinukoy ng kadit ang puting palamuti bilang relic ng Founding Emperor, casual na ibinunyag na dekorasyon lang iyon sa kanyang espada. Muling ikinagulat ng kadit, napansin ni Fernan ang isang malaking ukit sa pader sa likod ng relic. Ipinapakita ng mural ang nakakatakot na mga figurang naglalaban. Tumulim ang atensyon niya habang sinusuri ang sinaunang likhang sining. Tinukoy ni Fernan ang figurang nakaukit. Ang ika-72 demon, si Dremolius, kinumpirma ng revelasyon ang kahalagahan ng lugar, senyales na malalim ang ugnayan ng relic at ng mga demon.
Itinuro ni Fernan ang isa pang figure sa mural, tinukoy bilang ika-71 demon, si Dandelion, ipinapakita ng ukit ang demon na nakangiti, nagpapahiwatig ng talino at layunin imbes na bulag na pagkawasak. Nang marinig ang pangalan, inulit ito ng blondeng kadit, tahimik, tumigas ang ekspresyon ni Fernand habang kinikilala ang kahalagahan ng demon. Nare-realize ng kadit na higit pa sa simpleng makasaysayang labanan ang ipinapakita ng mural, napansin niyang tila nagbabangayan pa ang mga demon sa ukit, kalmadong paliwanag ni Fernand, may mga paksayon ang mga demon tulad ng tao at madalas ay magkaaway kahit sa isa't isa. Ikinwento na 1,000 taon na ang nakalipas, ginamit ng founding emperor ang alitang ito para sa kapakinabangan ng sangkatauhan, inactivate niya ang relic, inihayag na ito'y dinisenyo bilang isang estratehikong kasangkapan, binalot ng gintong liwanag ang kadit habang tumutugon ang relic sa kanyang bloodline, pinalakas siya ng enerhiya, pinatutunayang ang paghahanda ng emperor ay para bigyang lakas ang mga piniling tagapagmana. Nang hamupa ang liwanag, nagsorry ang kadit, sinabing parang masama ang loob niya sa pagtanggap ng benepisyo, habang iniligtas ni Fernon ang buhay niya. Tahimik lang nakinig si Fernon, ipinagpapatuloy ang ginagawa ng walang hinanakit. Nag-alok ang kadit na magbigay ng kapalit. Agad tumanggi si Ferron, sinabing tinupad lang niya ang tungkulin niya bilang kaibigan at wala siyang inaasahang kapalit. Idinagdag ni Fernon na hindi siya kumikilos para sa gantimpala. Ang kalmadong ngiti niya ay nagpatibay sa pagiging totoo ng sinasabi, lalong lumalim ang paggalang at emosyon ng kadit sa kanya. Pinuri ng kadit ang karakter ni Fernan, malinaw na naantig, habang si Fernan ay nanatiling kumpiyansa, tinatanggap ang sandali ng walang kay-abangan, pinatitibay ang imahe niya bilang maaasahang senior. Sa wakas, na ang isang knight ay dapat magbayad ng utang, nagiba ang tono ng mga salita niya, senyales na hindi pa tapos ang ugnayan nila at may mga obligasyon pa sa hinaharap. Masiglang iginiit ng blondeng kadit na sabihin lang ni Fernand kung ano ang gusto niya kapalit, paon ng tunay na pasasalamat ang dramatikong sigasig niya, nag-alinlangan si Fernand, saka inamin na may gusto siya, agad yumuko ang kadit, alerto at seryoso, handang tuparin ang kahit anong hiling, itinuro ni Fernand ang pader, ipinapakita ang mga magic lantern na nakahanay sa loob ng kuweba. Ipinaliwanag niyang binibilang niya ang mga ito mula pa sa bungad, maingat na sinusuri ang dami at halaga. Ibinunyag ni Vernon na may 100 magic lanterns na naka-install. Sa isip niya, malinaw na kayamanan iyon, at iniisip niya ang halaga nito ng may halatang kasiyahan at excitement. Nalito ang kadit, nagtatanong kung sapat na ba ang mga lantern lang, kalmadong paliwanag ni Vernon, hindi ito ordinaryong gamit, kundi high-grade luxury magic items na may napakalaking resale value. Nag-alok pa siyang magtrabaho bilang mercenary sa bakasyon para kumita, determinadong magbayad ng utang, pinutol siya ni Fernan, sinabing sapat na ang mga lantern, at pinayagan ang kadit na kumuha ng kahit ilan ang gusto niya, palihim na iniisip na masyado pa rin itong inosente. Nag-ipon ng malaking tumpok ng kumikislap na lanterns, na puno ng pasasalamat ang lugar habang malakas na nagpapasalamat ang kadit kay Fernan, hindi alam kung gaano talaga kahalaga ang simpleng bayad na iyon. Habang hawak ang isang lantern, tinanong ni Fernan kung balak talaga ng kadit ang mag-mercenary. Kalmado ang tanong, pero may tahimik na pag-aalala sa ilalim. Kinumpirma ng kadit na pagsasanay lang iyon, tinanggap ni Fernan ang sagot, tahimik na minamasdan habang sumasalamin ang liwanag sa mga pader ng kuweba, tinatapos ang usapan ng may pagkakaunawaan, sinabi ni Fernan na kapakipakinabang ang mercenary work para sa karanasan, ang matalim niyang tingin ay parang kalkulasyon imbes na paghikayat, na para bang inaasahan na niya ang gulong darating para sa kadit, yumangal ang blondeng kadit habang buhat ang mga lantern, tinatawag ang pangalan ni Fernon. Hindi agad sumagot si Fernon, iniwang nalilito at bahagyang kinakabahan ang kadit sa biglang katahimikan. Isang narasayon ang nagsabing may 70 araw ng bakasyon ang kadit, naniniwala siyang makakatulong ang mercenary work para harapin ang totoong mga sitwasyong hindi kayang itulong ng academy, pinatitibay ang desisyon niyang iwan ang kaligtasan,
Inisip ng Kadit ang pakikipaglaban sa mga mapanganib na nilalang, ang ideya ng mga demon imbes na karaniwang halimaw ay nagpapataas ng taya at nagmumungkahing maaaring sobrang optimistiko ang inaasahan niya. Isang misteryosong boses ang nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng pagkakataon at paglabas sa academy. Ominoso ang presensya, tila may mga puwersang nagmamasid na sa kanyang mga desisyon. Hinimok siya ng boses na tumakbo. Biglang nabalisa si Fernan, hinawakan ng ulo na parabang tinamaan ng biglaang sakit o mapanghimasok na bisyo na pumutol sa kalmadong anyo niya. Napansin ng Kadit ang reaksyon at nagtanong kung masakit ang ulo niya. Hirap sumagot si Fernan, nabanggit ang pangalang Aint, na parang konektado sa boses o bisyon. Nagpatong-patong ang mga pira-pirasong isip, mga babala, payo, at mga pahayag ng nakaraan ang nagsalpukan. Ipinapakita ang isip ng Kadit na nabibigatan ng takot, responsibilidad, at bigat ng landas na tatahakin niya. Muling umalangaw-ngaw ang huling utos, tumakbo. Nagbago ang eksena sa isang tahimik na library na binabaha ng sikat ng araw, mag-isang nakatayon sa gitna ng mga libro, bumalik ang kalmado, senyales na sa kabila ng mga babala at kaguluhan, may mga plano nang nabubuo sa katahimikan. Tahimik na nagbabasa sa Academy Library nang may malamig na pahayag na sumulpot sa isip niya. Patay na si Kentas. Biglang naputol ang payapang gawain niya. Hudyat na may mahalagang tao na nakaranas ng hindi inaasahang marahas na wakas. Inulit ang pangalan sa pagkalito. Hinahalukay ang alaala. May sumunod agad na realization. Muntik nang patayin ni Clemento si Ian. Ang timing ay nagpapahiwatig na hindi aksidente ang kamatayan kundi direktang pakikialam. Biglang nag-shift ang eksena habang lumitaw si Fernan Pellenberg. Sa pagdating niya, bumuhos ang water magic. Tanda ng presensya niya, may nakamasid na kumagat sa ngipin sa inis. Hindi ito ang unang beses na nakialam si Fernan, at malinaw sa tono na paulit-ulit silang naluluji dahil sa kanya. Pan ng galit. Minura ng lalaki ang pangalan ni Fernan, naglalagablab sa puot ang mga mata, pinatutunayan ng reaksyon na si Fernan ay naging seryosong balakid, ginagawang personal na alitan ang mga lihim na tunggalian na lalampas sa pader ng academy. Ang yelo mula sa nabasag na baso ay sumasalamin sa hindi makapaniwalang atmosfera, hindi basta-bastang kalaban si Kendas. Malakas, kalkulado, at brutal siya. May isang lalaking tulala sa library, hindi matanggap ang ulat, nanginginig ang boses niya habang inaamin na hindi niya nakita itong darating. Unang hinala, swerte lang, baka sinamantala lang ni Fernan ang pagkakataon. Habang lumalabas ang impormasyon, mas nakakabahala ang katotohanan, hindi sinuwerte si Fernan, isinagawa niya ang isang eksaktong plano, napakuyom ang panganang lalaking nagduda sa kanya. Nare-realize ang pagmamaliit niya, kung tinatago ni Fernan ang kapangyarihan niya noon pa man, nagsimula na ngang magbago ang balanse ng lakas sa academy. Mula ngayon, itinuturing si Fernan na kapantay ni Ian. Isang masamang presensya ang bumulong sa tabi ng lalaki sa silid-aralan, hinihimok ang contingency. Kapag nagpakita si Fernan ng kahit kaunting kahinaan, dapat siyang alisin agad, walang pag-aatubili. Walang pangalawang pagkakataon. Nag-alinlangan ang lalaki, maaaring ilantad sila ng isang direktang pagpatay, pero mabilis at nakakakilabot ang sagot. Lantad na raw sila, alam na nina Fernan at Ian ang kanilang pag-iral. Panahon na lang bago malaman ni Moore, lumitaw sa isip ng lalaki ang mga imahe nina Fernan at Aint, dalawang batang Kadit na ngayon ay banta sa lihim nilang agenda. Sa kabila ng kabataan, pinipilit ng kaalaman at lakas nila ang kaaway na muling suriin ang lahat. May bagong realization, ang kawalan ng kilos ng academy ay patunay na alam nito ang pagpasok ng kaaway. Natuklasan na ang kalaban, pero walang purge na inilunsad, iisa lang ang ibig sabihin, naghihintay sila ng tamang sandali para umatake ng buong lakas. Gumapang ang takot, kung natuklasan ng academy ang ugat ng kaaway, hindi ito uupo lang. Hindi maiiwasan ang contra-opens iba. Tapos na ang paghihintay, ang preemptive strike na lang ang natitirang opsyon. Ang lalaki,
ganap na batid ang magiging kapalit, ay nagdeklara ng malamig, si Fernand Pellenberg at si Arm Ian ay top priority targets na ngayon. Sa ibang bahagi ng academy, 2 estudyante ang naglalakad sa ilalim ng malinaw na langit, may bumanggit sa bodyguard ni Eri Ian, mas mababa ang ranggo pero malakas pa rin, may kasunod na tahimik na kumpiyansa, kahit hindi ang pinakamalakas. Maaasahan si Boris, may karanasan siya sa battlefield mula sa panahon niya sa Mercenary Guild, kahit estudyante pa, kalmado at hindi natinag. Kinumpirma ni Boris ang kahandaan niya, hindi mahalaga kung gaano kadelikado ang misyon. Nangako siyang mananatili sa tabi, kahit mga hulugan pa ng pagkawala ng mga paa at kamay. Hindi flashy ang determinasyon niya, pero hindi matitinag. Sa mga pahina ng Propecia na hindi pa nakikita, balang araw ay magiging malapit na kaibigan ni Arian si Burst Daner. Kahit hindi pa nabubuo ang ugnayan nila, nakasulat na ang kinalabasan. Isang sulyap ng kanilang itinadhanang samahan ang nagpakita, isang mabangis na laban na magkatabi, nagtitiwala sa lakas ng isa't isa, ang pundasyon ng pagkakaibigang iyon ay mahuhubog sa iisang panganib, hindi sa usap-usapan, sinasabi ng Propecia na lalabas ang kanilang lapit sa isa't isa sa mas huling panahon, pero maaaring pabilisin ng pakikialam ang bigkis na iyon. Ang tanging hamon ay tiyaking mananatiling lihim ang papel ni Boris bilang bodyguard habang pinuprotektahan si A mula sa mga banta na hindi pa niya nakikita. Napunta ang usapan sa bayad, ang malabong pabor ay biglang naging totoo at mataas ang kapalit, at kumislap ang pag-aalinlangan sa mukha ni Boris habang hinihintay ang halaga. Imbes na magprotesta, nag-iba ang ekspresyon ni Boris, nabigla siya sa napakabukas palad na alok. Anuman ang ipinangako, tumibay ang katapatan niya, may determinasyon sa mga mata, tinanggap ni Boris ang gawain ng walang pag-aatubili, naisiliwan ang kasunduan, nakatali na ang tungkulin niya sa lihim at sa kaligtasan, nangako siyang hindi mabibigo at sinalubong ng kumpiyansa ang sigasig niya. Habang papalapit ang pagtatapos ng semestre, yumungay ang academy sa excitement. Naghahanda ang mga estudyante sa mahabang bakasyon matapos ang finals, gamaan ang loob sa pangakong pahinga. Unti-unting nag-alisan ang mga kadit, nagpaalam pansamantala, pero hindi lahat umalis, may mga nanatili dahil sa personal na dahilan, hindi tapos na pag-aaral, mga misteryong hindi pa nalulutas, o mga tungkuling hindi pwedeng balewalain, ang iba ay may hindi ganoon kadal-isay na motibo. Kung pagprotekta man sa mahahalagang lugar o pagtatago ng mas malalim na intensyon, ginamit nila ang break para sa sarili nilang agenda, may isa pang ang naghangad na mag-dissect ng mga bangkay sa ngalan ng research, kabilang sa mga aalis ang isang mahinahong dalaga, may dala siyang bagahe at ipinaalam sa kasama ang pag-uwi niya. Desidido na siyang umuwi, nang tanungin kung kailan babalik, balak niyang bumalik 2 linggo bago magsimula ang semestre. Hindi random ang timing, nagbibigay ito ng sapat na panahon sa paghahanda, mental at estratehiko, bago muling magbukas ang academy. May bigat ang anunsyo, kritikal ang 2 linggong iyon. Bawat sandali roon ay maaaring humubog sa darating, na hindi alam ng marami na babaguhin ng mga pangyayari sa panahong iyon ang takbo ng hinaharap. Sa anino ng mga susunod na pangyayari, naghihintay ang isang sakunang labanan. Ang demonic entity na si Andrew Mollis ay itinakdang lilito bago magsimula ang semestre, hudyat ng pagbabagong yugto sa kapalaran ng academy, ang babaeng nabanggit kanina, si Luna, ay masasangkot sa labang iyon, ngunit hindi na kailangan ng intervention para sa presensya niya, na ilagay na siya ng Propecia sa eksena, natural, may kaunting ginhawa ang katiyakang iyon. Habang nagbabatian ng pamamaalam, inayos ang komunikasyon, isang maliit na magic device na hugis-singsing ang ibinigay, isang artifact na nagbibigay daan sa komunikasyon sa loob ng 3 kilometro, simpleng panangga ito, pero maaaring maging dahilan ng kaligtasan, kahit hanggang 3 kilometro lang gumagana ang singsing. Iginiit ni Fernan na ibigay ito, inamin niyang malayo ang pagitan ng mga tahanan nila. Pero ang tunay na gamit nito ay kapag bumalik na sila sa academy, nag-atubili ang dalaga pero tinanggap ang bagay.
hindi niya maintindihan ang agarang pangangailangan, pero naramdaman niyang may mas malalim na dahilan si Vernon, hindi na niya pinilit pang ipaliwanag, nagpaalam na lang hanggang sa muli silang magkita. Tumango siya ng tahimik, may bahagyang pamamaalam, walang engranding pagtatapos ang sandali, pero may hindi masabi na nanatili, isang tahimik na pakiramdam na higit pa sa pagkakataon ng bigkis nila. Paglabas niya, tinanong siya ng yaya tungkol sa bagay na ibinigay ni Vernon, mukhang lalagyan iyon ng singsing, nabigla ang dalaga sa pahiwatig at agad na tinanggihan, hindi niya iyon tinitingnan sa ganoong paraan, kahit may bahagyang hiya sa tono niya, bahagyang tinukso siya ng yaya, lalo lang gamulo ang isip niya. Pinaalis niya ang ideya ng anumang pangako sa pagitan nila, pero may bahagi sa kanya na hindi mapakali, na baka may ibig sabihin pa iyon sa hinaharap. Samantala, sa isang malaking estate, napansin ng mga tauhan ang pagbabalik ni Vernon, kumalat ang tsismis at umusbong ang kuryosidad kung makikipagkita ba siya kanino man o makikasama sa pamilya. Tumanggi si Vernon sa alok na makipagsalo, sinabing may trabaho siyang aasikasuhin, nagtataka kung anong gawain ang mas mahalaga kaysa pahinga o usapang pampamilya. Tahimik na kumalat ang totoo sa mga lingkod, may lihim na proyekto si Vernon, ilang buwan na itong ginagawa, hindi alam kahit ng pinakamalapit sa kanya, nangako siyang tatapusin ito bago matapos ang break, lalo pang nag-isip-isip ang mga tauhan, kung hindi niya balak ibenta ang nilikha, ano ang pakay nito? Ang pagkaapurahan sa pagtatapos ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot, kahit hindi alam ang buong dahilan. Nagkaisa ang sambahayan sa isang bagay. Kailangang bantayan si Vernon ng mas mabuti. Ang mga kilos niya, bagamat kalkulado, ay nagpapahiwatig ng mga planong lampas sa inaakala ng iba. Sa labas, nakipagkita si Vernon sa isang kasamahan sa guild. Tinanong siya ng lalaki tungkol sa desisyon niyang kunin si Boris Diner bilang protector, inamin ni Vernon na balak niyang siya mismo ang gumawa nito. Pero hindi pumayag ang sitwasyon, isa sa mga dahilan ng cost efficiency, pero higit pa iyon sa praktikalidad, naniniwala si Vernon na natatangi si Burrows para sa misyong ito, higit pa sa mga elite fighter ng kanilang guild, nagulat ang kausap nang malaman na kinuha ni Vernon si Boris sa una pa lang nilang pagkikita, ipinaliwanag ni Vernon na ang tiwala ay hindi nagmumula sa tagal ng pagkakakilala kundi sa paniniwala, at na hindi madaling saktan si Ain. Sa huli, binalika niya ang katotohanan, nagbabago na ang hinaharap, bawat desisyon niya, bawat taong isinasangkot niya, ay dahan-daang inililihis ang kapalaran mula sa orihinal nitong takbo, ang impluwensya niya ay nagsusulat na muli ng tadhana. Muntik nang mamatay si Aunt Ain sa kamay ng isang makapangyarihang demon, isang pangyayaring hindi kailanman bahagi ng Propecia, hindi inaasahan ang banta at nagmarka ito ng malaking paglihis sa itinadhana. Ngayon, nag-iba ang sentro ng panganib, ang mga demon na dating tumatarget sa iba ay ibinaling na ang paningin kay Vernon, sa bawat paglihis mula sa Propecia, tumataas ang panganib sa kanya, at kasabay nito ang laki ng mga labang darating, nagsimulang maghinala si Vernon na ang mga susunod na demon ay mas magiging malakas kaysa sa hinulaan. Nagbago rin ang timeline, mas mabilis nang papalapit ang pagsaman sa dambuhalang entidad na si Andromaeus. Dala ang mga revelasyong ito, bumalik si Vernon sa kanyang lihim na workspace, bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa kanyang determinasyon. Alam niyang hindi na sapat ang pasibong paghahanda para mabuhay sa mga darating, kinilala ang nagbabagong hinaharap, nagpasya siyang kailangan ang mas masusing mga plano, nagbago na ang kaaway, at dapat magbago rin ang estratehiya niya, wala nang natitirang puwang para sa pagkakamali. Sa loob ng malawak na silid na katayo ang sagot niya, isang napakalaking proyekto na nakasabit sa metal na scaffolding. Hindi ito sandata ng digmaan sa karaniwang kahulugan, kundi isang likha mula sa pananaw ng isang merchant.